Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, actually nanood ako guys ng samahan ng mga makasalanan dito sa amin. Hindi ko na sasabihin kung saan, secret. Ayan nga, Alaala Malls at G18 yung aking seat. 350 siya guys. At ito na nga guys, medyo marami siyang spoilers. Actually, puro spoilers yung sasabihin. Sabihin na natin yung buong istorya, charot. Yun na nga. So, parang ano lang kami, 5 lang kami nanood kanina, tapos naging 7 nung kalagitnaan. Merong dumating ng kalagitnaan. Hindi niya alam na hindi niya na pwedeng ulitin, di ba? So, bahala na siya. So, as you know naman, dun sa mga interview at saka dun sa trailer, si Reverend Sam ay pumunta sa bayan ng Santo Cristo para parang nadistino siya doon. Tapos, nabalitaan niya nga na yung na yon, bayan ng Santo Cristo ay bayan ng mga makasalanan at saka marami nang sumuko na mga pare doon sa lugar na yon. So, nagkaroon siya ng mission para baguhin yung mga tao doon. So, yun nga, nung nilibot siya nung gabi, nung si Fester, yung alala yung pare, yung matabang lalaki, yun, nakita niya lahat yung mga kasalanan, yung Calle Crisologo niya, ginawa nilang nightlife city, parang Sin Street, parang ganun, yung Calle Crisologo. So, doon lahat yung mga snatcher, nandun lahat yung mga bar, nandun lahat yung mga nagbibenta ng medyo medyo awkward nga yung pagka-present, kasi para siya naging stage play, parang naging dikit-dikit yun. Samantalang, pwede namang layo-layo siya dahil establishment yung mga yun, di ba? So, naging dikit-dikit siya na parang stage play yung pagkaka-present na magtabi-tabi na lang, ganon. So, medyo hindi siya maganda doon sa part na yun. Pero, yun nga, at saka medyo madilim. Tapos, yun nga, nung nakita niya lahat yung mga makasalanan na yun, nung nga nagmisa yung pare, nagsuggest pala si Reverend Sam, si David Licauco, na magkaroon ng samahan ng mga makasalanan. Yun yung title. Lagi niya nakakalimutan pag napropromote niya. Napropromote siya kasi yung mga nakakalimutan niya. Yun na nga. So, samahan ng mga makasalanan. So, pre-nomote, inano niya yun dun sa misa. Tapos, walang pumunta, actually, dun sa akala niya walang pupunta, pero pumunta yung mga tao. Wala palang pumunta nung una. Tapos, nung lumindol bigla. Tapos, after nung lumindol, biglang natakot yung mga tao, doon sila pumunta. Kaya dumami yung yung pumunta doon sa samahan. Tapos, nung huli, hindi sila naniniwala na pwede silang baguhin ni Reverend Sam. Ngayon, merong naiwang isa, si Buboy Villar. So, si Buboy Villar, meron siya napupusuan na girl, pero snatcher siya. So, gusto niya magbago para do sa girl. Kaya hinanap siya ng work ni Reverend Sam, ni David Licauco. So, yun nga, naging siyang Lazada delivery, parang mga ganon, or Shopee. Tapos, nung nabalitaan nga ng buong bayan, hanggang sa yung buong bayan na gusto nang magbago. So, yung dalawa na bading doon, yung naging host doon sa premiere night, hindi ko alam yung pangalan nila. Sila, mga bugaw. Tapos pokpok doon si Lizelle at saka si Jade Texon. So, yun nga. At tapos si naman, si Sanya Lopez doon, daw, kabit ng bayan. So, kaya pala siya kabit ng bayan kasi, meron daw lalaki, kasi uli lang lubos siya. Tapos, 3 sila magkakapatid. Si Sanya, si Shanti at saka si Juan Michael. So, meron daw lalaki doon na nagpresenta na sa kanila, who mag-help, mag-alaga, ganon. Tapos, inofferan pa siya ng kasal, ganyan, ginawa siya. Yun pala, nalaman niya na may asawa pala yun sa ibang bansa. Hanggang sa nalaman na ng buong bayan, kaya nalaman nila nakabit siya. Tapos, hanggang sa naghiwalay sila, tapos lahat na yung mga mayayaman doon sa lugar daw, inofferan na siya ng kasal. Gusto na siyang gawing kabit. Hindi pala inopera ng kasal. Gusto na siyang gawing kabit. Kaya yun, naging kabit ng bayan si Sanya Lopez. Pero hindi niya naman daw pinansin. Yun lang daw yung naging jowa niya. Actually, medyo awkward yung bikini scene. So, naging close nga si Father Sam doon, or si Reverend Sam, at saka si Sanya Lopez. Kasi, yung bahay ni Sanya Lopez ang naging
meron sariling lupa kasi Sanya doon. So naging ano yung ano niya, yung bahay, parang naging rehab center ng mga drug addict. Kaya naging close sila ni Reverend Sam. Kaya marami silang scene doon, maraming ring scene si Sanya. Kung 90% nung scenes doon kay David Licauco, siguro mga 75% kay Sanya. Now, yung mga bikini scene ni Sanya, I feel that it was placed in a way na medyo awkward kasi parang parang dun sa pelikula talagang inaakit niya si Father kasi dapat nandun lang sila sa playa mag-uusap tapos biglang lumusong si Sanya Lopez na nakabikini na agad. So hindi in-explain kung bakit siya naligo nung panahon na kausap niya si Father at saka kung pinakita kung nagbihis ba siya sa harap ni Father bago siya naligo na nakabikini na pink doon. So I think dapat ginawa nila ng medyo ibang yun, ng explanation at istorya din yun kung bakit siya nagbikini kasi ang nun, kung nag-uusap kayo tapos pare pa yung kausap mo, mukhang nga inaakit mo yung pare, di ba? Parang kalokohan siya. Parang hindi siya gagawin ng isang normal na tao na magbikini na lang sa harapan ng pare na na hindi pa naordinahan, di ba? Inaakit mo talaga. Tapos, yun nga, so parang nung after nung scene na yon na nabigla nga si Father, nabigla na rin nakabikini si Sanya, na pati kami, nabigla na bakit ganun nga yung nangyari do sa scene na yon, kumaripas ng pagbabike si Father. Nakabike lang si Father. Kumaripas siya ng pagbabike papunta sa simbahan. Nagtago siya doon sa simbahan. At doon na nga nangyari yung patong scene. Actually, ini-imagine ni Father kasi nga nakita niya bigla na nakabikini si Sanya. Na-imagine niya na nandun din si Sanya doon sa kwarto. So, parang naging tukso nga si Sanya kay Father doon sa part na yun. Hanggang sa ginigising na nga siya ni Fester dahil nga akala niya yun na si Sanya, tapos hanggang sa krinos nga ni David yung fingers niya, pulang-pula nga yung tenga ni David dyan, hanggang sa yun nga si Fester pala yun na imagine ni David na si Sanya Lopez yung nakabikini, pero yun na imagine na si Fester yung nakabikini do sa part na yun. So yun, yung movie comedy pero medyo corny yung ibang jokes or mostly corny. Yung kay Charis lang ako talaga natawa do sa isa niyang joke, no? Tapos si Betong, dalawa yung role niya, isa na nag-scam, tapos isa yung mayor na demonyo. So hindi rin medyo nakakatawa yung kahit na demonyo yung name. Ewan ko, hindi ako natawa. Meron pa patawa sa mga ganyan. Pag tumawa ako, nakakatawa talaga, guys. Now, tama si Barbie, actually nakasmile si David do sa buong movie. Nakita ko yung galing ni David sa pag-arte doon lang sa part na yung yun nga, yun sa tukso, yung napatakbo siya doon sa loob na simbahan, tapos nagkukrus-krus siya. Yun, feel mo yung acting niya doon na talagang iniiwasan niya matukso kay Sanya Lopez. Tapos, yun ding part na maghihiwalay na. Kasi, na-inlove na ng todo si Father Sam, si Reverend Sam, kay Sanya Lopez doon sa movie. So, nung huling part, parang napag-decide na ni Father na iwanan na yung pagiging pare. Nagdasal siya, sabi niya sorry po, ganyan. Tapos hindi naman sinabi yung actual lines pero halatang ganon. Tapos yun nga sabi ni David, kung ano man yung nararamdaman mo sa akin, ganun din nararamdaman ko sa'yo, sabi ni David na ganon. Tapos magkita tayo bukas nila sasabihin. So yun nga, si Sanya nang hingi ng sign kung itutuloy niya ba na jowain na si Father. Tapos si David naman, nanalangin, yun na naghingi na siya ng tawad kay Lord kasi parang gusto niya nang umalis sa pagkapare at gusto niya nang jowain si Sanya do sa movie. Tapos yun nga, nung nanghingi ng sign si Sanya Lopez, nakita niya nga si Juan Michael na kanyang bunsong kapatid na nagre-reverend Sam. So mula nun, sabi niya, nakapag-decide na siya. So yun nga, nakita sila ni Reverend Sam, dapat magtatapat na ng pag-ibig si Reverend Sam, kaya lang inunahan na siya ni Sanya. Sabi niya, ayoko maging makasarili, gusto niya nga ituloy ni Reverend Sam yung pagpapari niya. Tapos sabi nga ni Reverend Sam, bakit parang ang hirap, sabi niya ganun, kasi may nararamdaman na nga siya kay Sanya Lopez noon. At grabe yung pag-iyak niya doon. Akala ko nga magkikiss sila eh. Buti na lang walang kissing scene, guys, doon sa pelikula. Mali yung chismis na yon, hindi totoo. So
At akala ko rin yung scene na yun na nagpapaalam na inaiyak na si David. Akala ko rin magyayakapan sila doon. Buti na lang hawakan lang sa may panga. Hinawakan lang siya ni David sa panga. Hinawakan niya si David sa panga. Parang lang, Adelina at saka Hiroshi. Parang mga ganun-ganun lang yung scene nila. So, medyo may konting sweet scene si Sanya at saka si David. May pasilip-silip, patingin-tingin. Medyo namumula din yung tenga ni David kay Sanya, mga ganon. Kaya siguro feeling ni Sanya, may type din sa kanya si David, ganon. So, tapos, yun, hanggang sa napagbago niya rin yung bayan, pati yung yung pinaka-boss doon ng sindikato, pinagbantaan siya na babarilin yung ulo. Pero, wala naman palang basyo yung barel. So, yun, hindi naman namatay si Reverend Sam. Tinatakot lang pala siya. Tinitingnan yung fate niya. Hanggang sa nagbago din yung boss na yon. Tapos, yun na. Natapos na yung mission ni Father doon or ni Reverend Sam. Tapos, babalik na siya doon sa monasteryo. Tapos, nag-speech lahat yung mga minor cast na napagbago niya. Tapos, pinakauli si Sanya. Si Sanya yung unang yumakap. Tapos, hanggang sa yumakap na lahat yung cast kay David. Si Governor Chabit pala, wala siyang masyadong role dun sa dun sa movie. Parang ang role niya lang dun ay nung nagbimisa na in-announce nga yung samahan ng mga makasalanan ni David. So, katabi niya lang si Sanya dun sa harap. Ganun lang yung role ni Governor Chabit dun. Hindi katulad yung apo niya na si Christian Singson yata, whatever. Siya yung tumutok ng barel na puputok dun sa ulo ni David. Ganon. So, yung next nga na pinakita, naging successful daw yung samahan ng makasalanan ni David at ginaya daw sa mga ibang parokya. Tapos, binadala na naman siya sa isang makasalanang lugar. Pero nagtataka nga ako, si Fester pa rin yung kasama. Ayan yung dalawang bugaw doon sa likod, yung dalawang bading. At doon nga sa end credits ay pinakita na binibinyagan na yung anak ni Sanya at saka ni Jay Ortega na pinangalanan ding Sam. At galing to kay Joan Pinote, hindi ako kumuha niyan, guys. Pinost siya ni Joan Pinote sa kanyang FB page. So, overall, well, pwede na. Kaya lang, pag napanood mo na to ng once, tong movie na to, hindi mo na siya gustong ulitin. Ang magagaling mag-arte dito, si Cherry Solomon, as always, at saka si Buboy Villar. Tapos, si David, yun lang ang part na yon yung kung saan yung patong scene nila ni Sanya at saka yung nagpapaalam siya kay Sanya na umiyak. Yun yung magagandang part. The rest of the movie talaga nakatawa lang siya at nakasmile. Si Joel Torre medyo negative siya dito kasi wala siyang tiwala na mapagbago ni David yung mga tao. Negative siya doon sa buong movie, so is always good as always. Si Sanya, nagtataka ako kung bakit hapit na hapit yung mga suot niya. Talagang pinapaano niya na malaking boobs niya doon sa movie. At mostly sleeveless yung mga suot niya para kita yung mga braso niya. Medyo nangingitim din nga siya. Siguro parang nagkulangan na ng glute. Nahala tayo na brown yung skin niya, no? So, ewan ko, hindi ako masyado nagandahan sa kanya doon. Tapos with regards to the chemistry of Sanya and David, ewan, siguro I've seen much better with Barbie and David, kaya hindi ako bumibilib kay Sanya and David, ganon. Actually, mas gusto pa yung chemistry ni Julie Ann at saka ni David talaga. Pero si Sanya, parang hindi masyado kasi nga, si Sanya, medyo morena na nangingitim, tapos si David sobra puti. So, parang hindi naman bagay tignan sa TV or sa sine, ganon, no. Hindi ako kinilig, sa totoo lang. Honest review. Yun lang naman. So, kung bibigyan ko siya ng rating, siguro, dahil love na love ko si David, 2. Oo, kasi hindi ko na nga uulitin. At saka yung mga joke nga, hindi naman ganun talaga nakakatawa. Medyo corny yung joke. Although, meron kaming katabi sa likod na lalaki na talagang tawang-tawa siya. So, siguro dahil mataas lang yung immunity ko sa mga corny na joke, kaya hindi ako natatawa. Pero meron mga nakatatawa. Tawa ng tawa yung sa likod namin. Sa halos, yung start ng movie, yung puro joke, yung mga pinapakilala, yung mga tao. Grabe. At ito palang sa ayawan scene na to, sa end credits lang to, guys. So, pinutol nga, hindi pinakita yung hinila ni Jay Ortega, tsaka ni Sanya Lopez si David do sa harap, para hindi sila magmukhang kontrabida.
Ganon. At saka hindi magmukhang pinilit lang si David na sumayaw doon sa harap. Ganon. So, yun na nga guys. So, overall, yun na nga yung aking movie review at saka yung aking spoilers. Actually, halos kunento ko na lahat. Sorry naman guys. Anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!